Mga saksi at tagamasid, mga kawok sa apat na sulok ng mundo, gising na ba ang lahat o baka naman nananaginip pa kayo ng gising? Alam nyo, sa Pilipinas, ang plunder ay parang anliray sa mang inasal, pabalik-balik. Ngayon, heto na naman tayo. Senior Assistant State Prosecutor Richard Fadulion nagsalita na. 2 hanggang 3 kasong plunder daw ang kakaharapin ni na Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ano ito? Throwback Thursday, kahit hindi naman Huwebes, o sadyang mahilig lang tayo sa sequel kahit hindi maganda ang unang movie, pag-uusapan natin yan ng malaliman, ng may talas at syempre ng may kurot sa mga natatamaan. Ayos ba? Bago tayo sumisid sa malalim na kanal ng korupsyon, batiin muna natin ang ating mga patrol ng katotohanan sa labas ng bansa. Isang malakas na mabuhay sa ating mga kababayan sa Pilipinas na hindi sumusuko sa mga gising na sa United States of America at Canada. Kumusta ang kape natin dyan? Sa mga lodi natin sa Australia at United Kingdom, salamat sa pag-tune in. Hindi rin pauhuli ang mga bayani natin dyan sa Hong Kong at United Arab Emirates at syempre sa mga kawok natin dyan sa Denmark, Japan at sa mga mahihilig sa pasta pero mas mahal ang Pilipinas sa Italy. Mga kababayan, ang video na ito ay para sa inyo, para sa mga kabataang Gen Z na nagtatanong, ano ba yung plunder na yan? At para sa mga OFW na nagpapadala ng dolyar para ang napapabalitang nawawala ay bilyon, mag-subscribe na, pindutin ang notification bell at sumali sa ating membership para sa manatiling woke sa gitna ng kadiliman. Ayos ba? Balikan natin ang balita. Si Prosecutor General Fadulion, hindi nagbibiro. Sabi niya, pending cases, ibig sabihin, buhay na naman ang apoy. Sa mga kabataang nanonood, ang plunder, RA 7080, ay hindi lang simpleng pagnanakaw ng barya sa tindahan. Ito ay pagnanakaw ng hindi bababa sa 50 million pesos mula sa kaban ng bayan. Isipin ninyo, 50 million pesos. Ilang gadgets yan? Ilang scholarship na yan? Pero ang tanong, bakit parang deja vu? Bakit ang mga bida sa kasong ito nakaupo pa rin sa Senado? Diyan papasok ang ating intellectual satire, mga kaibigan. Alam nyo, sa Pilipinas, ang hustisya ay parang traffic sa EDSA. Usad pagong na, marami pang nakaka-counterflow na VIP. Naalala nyo ba ang sayaw na budots? Ang galing, di ba? Nakuha ang boto ng masa, pero ngayon, ang sayaw ay hindi na sa entablado, kundi sa loob ng korte. Sabi ng ilan, pinulitika lang kami. Naku, gasgas na yan. Parang lumang plaka na may gasgas ni Imelda. Ang totoo, mga kawok, ang kasong plunder ay seryosong usapin ng integridad. Kung ikaw ay OFW sa Italy o Japan, isang pagkakamali mo lang sa trabaho, sibak ka agad. Pero dito sa atin, kahit may kaso na, may re-election pa. Ito ang tinatawag nating hustisyang hilaw. Masarap tignan sa labas, pero hilaw at maasim sa loob. Ayos ba? Mga kawok, bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ang boses nyo sa comment section. Itong survey na ito ay para sa YouTube algorithm natin. Question number 1. Sa tingin nyo ba may patutunguhan ang mga bagong plunder cases na ito? Question number 2. Dapat bang payagan ang mga may pending plunder cases na tumakbo sa eleksyon? I-comment ang inyong yes o no at kung bakit. Ang mga nasasagot na may talas, bibigyan natin ng shoutout mamaya o sa mga kinabukasan. Bakit natin ito ginagawa, mga kaibigan? Para ipakita sa algorithm na ang mga Pilipino ay hindi lang basta nanonood ng prank videos.
tayo ay nakikilahok sa usaping pangbansa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Isang like ay isang sampal sa mga kurakot. Sa ating mga kabataan, kayo ang may hawak ng reset button ng bansang ito. Huwag kayong masanay sa standard na mababa. Yung tipong okay lang magnakaw, basta may nagawa. Naku po, naku, talagang naku mga kaibigan. Naku maling mindset yan. Parang sinabi mo na ring okay lang lokohin ako ng jowa ko, basta binibilhan ako ng milk tea sa Coco. Okay at sa ating mga overseas Filipino workers, kayo ang lifeblood ng ekonomiya. Nagpapadala kayo ng remittances, linggo-linggo o buwan-buwan. Pero hanggang kailan kayo magtsatsaga sa ibang bansa habang ang perang dapat ay para sa infrastruktura at serbisyo ay napupunta sa travel funds ng iilan ng mga politikong mga pulpul na ito. Okay? Ang katotohanan ay masakit, pero ito ay magpapalaya sa atin. Kaya itong #WalkWithLan YouTube channel, hindi tayo titigil hanggat may natutulog pa ang diwa. Mga kaibigan kamusta po kayo dyan? Kamustahin naman natin kayo, mga kaibigan. Okay? Ito yung talagang grabe. Grabe rin yung politik. Alam niyo po, ito si Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla ay magkumpare po yan. Matagal na yan. Rudy Fernandez, Philip Salvador era pa yan no? Okay? Pero parang pareha sila ng tinatahak. Di ba? Pangatlong beses na makasuhan si tawag daw Jinggoy Estrada, no? Yung panahon ng tatay niya, tapos yung kay Janet Napoles, pero ang gagaling nila, no, acquitted sila. Okay? Ito pangatlo na 'yan. Magkakasama na naman sila diyan. Magkakaano naman, grabe, no? Bakit nakakalaya at bakit nananalo ulit, no? Yan. Para sa ating mga OFW, kayo ang nagpapadala ng dolyar at euro. Pero bakit parang napupunta lang sa bulsa ng iba? Bakit kailangan makialam ang mga Gen Z? Gamitin ang witty na pananalita. Hindi sapat ang aesthetic na post. Kailangan natin aesthetic na gobyerno. Okay? Ito, malapit na po tayo sa 2028 election, no? Yan. Pumili po tayo ng ng magagaling na senador, At yung mga wala talagang kaso, no? So ang katarungan ay hindi parang instant noodles na hihintayin mo lang, ng 3 minuto. Pero hindi tayo magbabantay, baka mapanis lang ang hustisya. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment. Member ka na. Sali na sa #WalkWithLan, mga kaibigan. Okay bilang pagtatapos, tandaan natin ang sinabi ni Fadulyon. Ang batas ay para sa lahat. Pero sa Pilipinas, minsan ang batas ay parang sapot ng gagamba. Ang maliliit na insekto ay nahuhuli, pero ang malalaking ibon, winawasak lang ang sapot at lumilipad palayo. Huwag nating hayaang manatiling ganito ang ating bansa. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan, maging bahagi ng ating YouTube membership para sa exclusive bulungan session natin. Suportahan ang malayang pamamahayag. Muli, ito ang inyong lingkod, ang inyong boses ng katotohanan na laging nagpapaalala sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng ating panlaban. Hanggang sa susunod na talakayan, mga kawok, ayos ba? Bye-bye at mabuhay po ang Pilipinas.